Inabot ng siyam-siyam ang ilan sa mga kapatid nating motorista na nagpaparenew ng kanilang lisensya dahil sa aberya sa sistema ng LTO. Kaya naman ang naturang ahensya, nagbigay na ng ultimatum sa kanilang supplier. Ikwento mo, Maricel Halili. 2 oras lang daw ang aabutin sa renewal ng driver's license. Pero si Mang Armando, 2 araw ng tambay sa LTO San Juan Licensing Center para lang makuha ang kanyang lisensya. Dapat kung anong sira ng mga device nila doon, kung ipakumpuni nila para hindi matambak yung mga tao rito. Bukod sa headquarters ng LTO, 6 na sangay pa ng ahensya ang hindi makapagproseso ng lisensya. Kabilang dito ang Mandaluyong, Manila East, Manila West, Novaliches, Quezon City Extension at San Juan District Office. Kaya ang mga mag-aayos ng lisensya, sabay-sabay na napunta sa San Juan Licensing Center. 170 na application lang ang karaniwang pinoproseso nila kada araw, pero umaabot na raw ito ngayon sa mahigit 200. Kahapon, nag-extend kami ng oras para lang matapos yung aming mga ginagawa. Naparalisa ang operasyon ng LTO 2 linggo na ang nakakaraan matapos baguhin ng supplier nito na Amalgamated Motors Philippines ang disenyo ng driver's license nang walang pahintulot ng ahensya. Napilitan tuloy ang pamunuan ng LTO na ipahinto ang pagproseso ng mga lisensya dahil baka masakripisyo ang security features nito dahilan para mas madali itong mapeke. Nag-ultimatum na ang LTO sa AMPI para ayusin ang sistema hanggang Lunes. Kung hindi, pag-aaralan nila ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa supplier. Maricel Halili, News 5. Sa kabila ng malaking pagkakautang ng Pilipinas, magpapahiram pa ang ating bansa ng $1 bilyong sa International Monetary Fund para tulungan ang mga bangkaroting bansa sa Europa. Makabubuti o makasasama ba ito sa ating ekonomiya? Ikwento mo, Gerard de la Peña. Mahigit 50,000 Pinoy ang nagtatrabaho at naninirahan sa Greece. Pero dahil problemado sa pondo ang nasabing bansa, nanganganib na magsara ang ilang kumpanya roon at naapektuhan ng mga OFW. Ito raw ang gustong maiwasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya approve silang magpautang ng $1 bilyong o 43 billion pesos sa IMF bilang tulong. We're doing that in the spirit of humility. No? We are humble enough to recognize that we are as vulnerable as any other house in the neighborhood. $470 billion ang binubuno ng IMF para tulungan ang Greece at ibang problemadong bansa sa Europa. Sa IMF umuutang ang mga bansang may tagilid na ekonomiya kung talagang walang-wala na silang mahiraman ng pondo. Minsan nang nalugmok sa pagkakautang ang Pilipinas sa IMF kung saan nagbayad ito ng milyon-milyong dolyar para lang sa interes noong 2006. Pero ngayong mas nakakaluwag na ang Pilipinas, mas mabuti pang araw kung ilalabas ang sobrang dolyar. Nasa $63 billion pa ang utang ng Pilipinas, pero giit ng BSP, mas malaki na ang foreign reserves ng bansa na nasa 76 billion. Kumpara dito, barya rin lang daw ang ipapautang natin na $1 billion para sa karaniwang Pinoy. Siguro, dumaasiso ng Pilipinas, kaya pwede na magpautang. Dapat asigustuhin muna yung panloob natin bago tayo magpautang. Hirit pa ng Freedom from Debt Coalition, hindi ang pagpapautang natin ng solusyon para makaiwas sa posibleng epekto ng pagbagsak ng ekonomiya ng Europa. Palakasin natin ang ating ekonomiya. Hindi ba tayo naaalarma ng 9 million ng ating mga kababayan nagtatrabaho na sa labas ng bansa? Kung ang palasyo naman ang tatanungin, dapat ba rin tayong matuwa dahil imbes na mangutang, tayo pa ang nagpapautang ngayon? Gerard de la Peña, News 5. Anumang lagay ng panahon, kasama ng whether or not ang ATC International Healthcare Corporation. Mga kapatid, medyo maganda ang panahon natin ngayong weekend pero depende kung nasaan kayo. Mahina ang hangin na bagat pero magdudulot pa rin ito ng ambon o sandaling pag-ulan sa may Luzon. Sa susunod na 6 na oras, may posibilidad na kailangan nyo ng payong sa Calamba, Tagaytay at Batangas. Kung mag-road trip kayo ngayon pagit ng Luzon o sa norte, baka ulanin kayo pero sandali lang naman mga kapatid. Mas maganda naman ang panahon dito sa Metro Manila at tamang-tama yan para sa Wata Wata Festival sa San Juan bukas. Lumalapit naman sa Surigao del Sur ang isang low pressure area at malabo itong maging bagyo mga kapatid. Pero may posibilidad na umulan sa Leyte, Surigao, Agusan at Cagayan de Oro dahil sa LPA. Ang bad news, magpapatuloy pa ang kalat-kalat na pag-ulan na yan sa weekend lalo na sa Cagayan de Oro, Bukidnon at Surigao pagdating ng hapon. Ito pang isa. Ngayong weekend, posibleng pumasok ang panibagong low pressure area at malaking posibilidad
na maging bagyo ito dahil napapaligiran ng tubig. Ingat lang tayo lagi mga kapatid, pero maiba tayo. Ayon sa Forbes Magazine, ang dating 11 bilyonaryong Pinoy, 15 na. Andyan pa rin sila Henry C., Lucio Tan, Gokong Wei at Ayala. Pero may bagong dating naman sa Millionaires Club. Sila Lucio Ko, ang may-ari ng Pure Gold, at ang 38-year-old civil engineer na si Michael Cosiquien. Pinakabata pa rin sa listahan ng 35-year-old founder ng Mang Inasal na si Ed Garcia. Ang tanong, ibig sabihin ba nito ay gumaganda ng ekonomiya? Mas malakas daw kasi ang pasok ng remittance dito kesa sa ibang bansa sa Asia. Kaya sigaw ng sambayanan, mga boss, balato naman dyan. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera. Anumang kaya ng panahon, sigurado ka sa ATC. Ang may gawa ng Robust Men Supplement, Liver Marine Supplement at Redox Fat Slimming Capsule. Tatak ATC. Garantisado ka. Thank you.